natin. So, thermal strain is directly proportional to the change in temperature. So, kapag umiinit, humahaba si strain. Kapag lumalamig, umiigsi si strain. So, yung thermal strain, ang formula ng thermal strain natin is the deformation due to temperature divided by the original length. Kapag may nakita kayong directly proportional or proportionality symbol, papalitan lang natin siya ng equal sign and maglalagay tayo ng constant. Then, this is the change in temperature. So, yung formula natin is the deformation due to temperature is equal to K L delta T. Where K, yung constant na yan yung ginagamit natin. This is the coefficient of thermal expansion. Or ito yung formula natin, that's the deformation due to thermal is alpha L multiplied by the delta T. Or alat, no? Alpha plus lat, alat. Isda maalat. Ayan. So, ito yung thermal strain na tinatawag natin, no? So, this is the elongation due to temperature. So, yan ang unit ng coefficient of thermal expansion natin is per degree Celsius or per degree Fahrenheit, no? Pwede yan. Ang alpha, ang unit niyan is per degree, mali, per degree Celsius or per degree Fahrenheit. So, yung, ito, kailangan familiar kayo. Minsan kasi sa boards, hindi naman binibigay yan. So, dapat kabisado nyo na yun sa steel. Ayan. Ito, if the temperature deformation is permitted to occur freely, no load or stress will be induced in the structure. In some case, where temperature blah, 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 blah. So, ano pagkakaintindi nyo siya? Ako hindi ko naintindihan yan talaga. So, well, ang ibig sabihin lang naman dyan, meron kasi tayong different type of structures. Meron tayo yung, for example, meron tayong free lang siya, no? Unrestricted kung tawagin. So, for example, ito yung material natin. So, meron tayong material dyan. Tapos, nainitan siya. So, freely siya na, for example, ayan, may support dyan. Freely siya na mag-extend, no? Or mag-elongate kapag nainitan. Or mag-shrink kapag nalamigan, naglumamig. No? So, ito yung tinatawag na unrestricted. Okay? And then, mayroon naman tayo na tinatawag na restricted. So, yung restricted, kapag yung support naman natin is fully restrained, no? Ayan. So, ibig sabihin, kung makikita nyo yung member, fix siya sa 2 points, no? So, ibig sabihin, hindi siya mag-elongate sa part na yan, no? Tapos, may mabubuo tayo dyan na deformation due to axial stress, no? Meron tayo kasi diyang may induce na internal force, no? Kapag nag-elongate yung materials. So, to simplify, pwede nyo itong gamitin. Nakita ko lang din to sa YouTube. Mas madali siyang intindihin. Ayan. So, for the thermal stress, ayan, the internal force that develop due to elongation or contraction caused by the increase or the temperature. So, meron tayo dito ang type ng deformation. So, nandiyan dyan yung thermal stress and then the thermal strain. Ano pinagkaiba niyan? Yung stress, edi yung stress na napoproduce ng internal force. And then yung thermal strain is yung strain or the elongation na napoproduce ng temperature. So, meron tayo ditong unrestricted. So, ang ibig sabihin niyan, wala siyang thermal stress pag kami nakita kang X. Yun nga, for example, meron kang material dito. Tapos, unrestricted siya. So, dito, no, sa isang part.
Or kung wala man yan parehas na support, hahaba siya dito, hahaba din siya dito. So, yung magiging elongation niya is magiging ganyan na siya. So, ito na yung magiging elongation niya kapag uminit, no? Ayan. So, ibig sabihin, wala tayong may induce na thermal stress dyan. Kasi freely naman siyang gagalaw, no? Or mag-elongate. Paano naman yung restricted? So, ano ibig sabihin ng restricted? So, si restricted, no? Ayan, sorry. Ito yung magiging elongation niya due to this is the elongation due to temperature. Pero kung nag-apply ka pa ng force dyan, so nadagdagan ka ng force, no? Nag-apply ka ng force dito. So, dalawa yan. Pag tensile force, no? Nag-apply ka ng P, tapos meron ka pang elongation, so hahaba pa yan nandito. So, ito naman yung elongation due to the force P. Yan naman yung force ng deformation or the tensile, the actual deformation rather, no? So, yan, madadagdagan. So, kung tinatanong yung total deformation, may deformation due to temperature ka, may deformation due to force P or due to load. Paano naman yung totally restrained? So, for example, meron kang support dyan. Ayan. Tapos, meron ka dyang material. So, due to temperature, di ba, alam natin na kapag full restrained, fix yan. So, hindi siya mag-elongate. Pero, due to temperature, so for example, uminit nga siya, no? So, ang mangyayari sa kanya, mag-elongate siya dito, no? Yan yung due to temperature, niisip natin, no? So, yan yung elongation due to temperature. Papunta dyan sa side na yan. Ayan. Or pag uminit. Tapos, syempre, nako-compress nga siya, no? So, dyan ay mag-i-induce na siya ng internal stress or internal force. Na kung saan yung support na to, itutulak niya yan, mag-i-induce na yan ng internal force. Na kung saan, itong deformation na yan, para ma-eliminate yan, itutulak siya ng internal force or yung support dun sa ilalim na kung sa support. So ngayon, ito na ngayon yung magiging deformation due to the force P or the internal stress, no? So lan. Ayan, kung makikita nyo, ibig sabihin, meron siyang thermal stress kapag restricted totally siya, di ba? So, ito yung thermal stress. No, may stress siya dyan. Tapos, X siya kasi wala siyang strain. So, kung gagamitan nyo siya ng compatibility equation, the total deformation is, ito yung tinitingnan ko dito, yung sign convention niya. Minsan, tinitingnan ko na lang, kung to the right, so positive, no? Tapos, to the left, negative. Tapos, wala kasi siyang strain. Kasi nga, di ba, fully restrained siya. So, 0. Or, kung makikita nyo naman, edi yung strain, mali. The deformation due to temperature is equal to the deformation due to the stress. No? PL over AE pa rin naman yun. And then, pag partially, ano ibig sabihin nun? So, makikita nyo dyan, meron siyang thermal stress and meron siyang thermal strain. So, ano yung partially? So, for example, ito yung support nyo. Tapos, may member kayo. Tapos, pwede pa daw siyang mag-elongate hanggang dito sa part na yan. Meron siyang space na distance x. No? Tapos, so, due to temperature, no? Due to temperature, iinit siya. For example, uminit. So, mag-elongate siya at a certain length. No?
So, itong pink na, yung red na yan, that's the elongation due to temperature. So, ngayon, makikita nyo dyan na yung elongation due to temperature, hahaba siya sana ng hahaba kung walang support. Tama? Pero, since meron nga tayo dyang support, mag-i-induce siya ng internal stress. Na kung saan, itong deformation niya na to, pabalik dyan, ito na yung magiging deformation due to the stress. Kung gagawa nyo ng compatibility equation, the total deformation due to temperature is equal to the x plus the elongation due to the stress, the induced stress. So, ayan, may makikita mo kayo mga formula dyan. Ayan. Di ba nakikita nyo yan? Ayan yung formula na yan. Di ba parang, ayan, nag-elongate siya due to temperature. Tapos, tinulak siya nung support. No? Tapos, ayun yung x. Tapos, ito din, ayan, elongation due to temperature. Then, yung distress. Ayan, may nakalagay dyan, take note that the temperature rises above the normal, the rod will be in compression. So, ano ibig sabihin nun? Sir, uminit nga tapos magiging compression. Di ba nga, sabi natin, kapag uminit, hahaba. Pag tension, hinilaw nyo, hahaba. Uminit nga ba't nagiging compression? May harang kasi, di ba? Yun nga, may support ka dito, tapos may support ka dyan. So, kapag naglagay ka ng member dyan, for example, uminit, ibig sabihin, di ba, ang tendency ng member dapat hahaba siya. Kaya siya nagiging compression yung member natin, yung actual stress is kinocompress niya pabalik para hindi siya mag-elongate. So, ngayon kapag lumamig naman siya, di ba, for example, ito yung member mo, ayan. Tapos, lumamig siya. So, di ba pagka lumalamig, lumiliit? Talaga ba? Charik! Ay. Talaga? Pagka malamig. So, ibig sabihin, ang ginagawa niya, kung makikita nyo, lumamig. So, pagka nag-decrease yung temperature, iigsi siya. No? Ano yung gagawin ni support para mababawi yung inigsi niya? No? Hihilahin niya yan ngayon para madikit pa rin dito at mawala ng elongation. Okay, nagets yan yung pag ano. So, yung sign convention.